Hello, Ray here, and today tuturuan ko kayo kung paano gawa ng video using VSDC. Ituturo ko sa inyo ang step by step paano mag-download hanggang ganyan, paano mag-cut ng music, saan tayo kukuha ng music, paano mag-cut ng pictures, paano mag-delete ng videos. So, ganyang mga bagay. So, huwag na nating patagalin, umpisahan na natin. So, ngayon, ang una nating gagawin is i-download natin ang VSDC app. So, dito sa search bar, dito, itong nasa baba, ibaba ng dito sa pinakamataas na line. So, here, type natin VSDC. Yan. Lumalabas na yung VSDC Free Video Editor. Click natin. At ito yung lumalabas una, pero mas mainam na dito tayo mag-click sa right side. Ano bang pangalan nitong right side na ito? Dito tayo mag-click sa free VSDC Video Editor. So, click natin yan. At ito na ngayon ang lumalabas. So, ang gagawin natin is to download the video editor. So, dito ka sa taas, dito sa black space na to, go to downloads and click on video editor. At ito na ngayon ang magdadirect sa'yo kung ano ba ang computer mo. Is it a 64 or a 32-bit version? Sa sa PC na Windows. Kung iOS naman ang PC mo, dito ka. Itong piliin mo. Okay. So, paano kung hindi mo alam kung 64 or 32 ba ang ano mo? Punta ka dito sa bottom, dito sa left side, sa start. Pwede mo i-click ito directly. Right click. And then, dito makikita mo yung settings. Hindi mo pa makikita yung settings kung hindi mo pa ma-hover itong gear. So, wala ka pang makikita ang settings dyan. Or, pwede mo rin makita ang settings dito sa mga nakasulat dito. Alphabetically in order ito. So, dito makikita mo yung settings, click mo to. Or, pwede mo ring i-type ang settings dito sa search bar na ito. So, type mo yung settings, lalabas na yung settings. So, open. At ito na yung settings na ano mo. So, punta ka muna doon sa dumiretso tayo doon sa about ng ito yung anong tawag dito, specifications ng ano mo, ng PC mo. So here about, pag hindi madiretso sa about, kung halimbawa dito ka sa display ang unang nakita mo, pero nasa system ka na, within system ka na page, scroll down ka lang, go to about. Okay. So pag nasa about ka na, then you can see here na ang PC mo is a 64-bit operating processor. Okay. So, diyan mo malalaman kung 32 or 64 ka ba if you are using Windows. Okay. So,
since ako is 64, click natin itong 64. Um, Ako mayroon na akong VSDC editor na download. So malamang hindi na tayo matutuloy nito. At some point, sasabihin na niya na may na-download ka na. Sa akin, dito makikita itong ano ba tawag nito? Dito siya makikita. Usually, dito yan sa left side, sa bottom left side, makikita itong page na to. So, pag halimbawa hindi mo makikita yan dito, makikita mo ito sa downloads. Dito sa downloads, dito mo siya makikita. Pinakauna kasi siya ngayon yung ino-open mo. Dito yon, video editor. So, diyan mo siya makikita. So, i-open natin. Open file. At ito na siya ngayon, nag-i-start na. So, kung ano man yung mag-appear dito, sundin mo na lang. So, let's click on yes. Ano bang language na gusto mo? Mamili ka lang. English, ito na yung English. Kung Spanish ka, then Espanyol. So, since ako English, I'll just select English. Okay, eto na, sinasabi na niya, you already have VSDC free video editor installed on your computer. So, may na-install na ako, hindi na siya ina-advisean na ako na mayroon akong na-install. Sinasabi niya pwede kong i-uninstall it now, pero hindi ko na i-uninstall. So, kung anong instruction na mababasa mo dito, sundin mo na lang. So, I will close it. Okay, I'll click no. Then, please close all instances. Then, click OK to continue setup. Please close all instances. Continue or cancel to exit. Cancel to exit. Okay. So, okay. So, na-cancel na natin. At, eto na ngayon ang VSDC. So, i-close muna natin ito para malaman natin kung may isa pa kasing page na mag-appear diyan bago ito. So, ito siya. Nagre-request si VSDC to upgrade. I-upgrade mo yung app niya. Pero kung mag-upgrade ka, syempre magbabayad ka. Pwede naman tayong gumamit ng free. And to do it is i-click mo lang itong X dito to exit this offer. So, click mo lang yan. Wala na. Andito ka na sa free version ng VSDC. Marami siyang features dito. Actually, hindi ko talaga pinag-aralan to. Kahit isa nito, hindi ko pinag-aralan pa. Wala pa akong interest na matuto nito. Ngayon, kung gusto mong malaman dito, kung alin man dito ang gusto mong ma-interest ka, click mo lang ito. Click mo lang siya. Yan. At dito ka mag-aral kung paano mo pag-aralan yung free 360 video editor. Okay, and paano mo siya gagamitin. Okay, so ako so far hindi pa naman ako interested, so hindi ko pa talaga pinag-aralan dito.
Ang ituturo ko lang sa inyo ngayon is paano mag-open ng isang paano ka gumawa ng isang project. Okay? Anong dapat mong gagawin? Ah, paano ka kumuha ng video, paano ka kumuha ng music. Okay? Kahit pwede bang i-upload ang isang video na nagawa mo na dito sa BSDC. Yan. Pwede 'yon. So, dito mag-start ka from here. This is a blank project. Or dito ka rin pwede new project. So, either ditong sa dalawang ito, pareho lang yan. So, yan. Mag-a-ask siya sa inyo una kung ano bang project title mo. So, click mo lang dyan kung gusto mo lang ng project 1, okay. Pero kung gusto mong lagyan ng pangalan, palitan mo ito. Palitan na lang natin for test. Sulat na lang natin test project. Okay. So dito sa ibang mga dapat mong fill upan, i-leave blank na lang yan. Hayaan mo na lang siya. Default na niya yan. So click on finish at ito na yung page na gagawa ka ng video. Medyo nakakalito pero anuhin lang natin, i-simplify natin para hindi ka malilito. Okay. Ang importante lang dito kung mag-create ka ng video is itong tatlo na ito: add image, add sound, add video. So dito itong tatlo na ito, pag i-click mo itong add pictures, mamili ka kung saan ba yung mga pictures mo. So dito mamili tayo ng mga pictures dito. So subukan natin tong okay. Halimbawa, itong first column na ito lahat gagawin nating video. So number 1, then shift, click number 2, click number 3, click number 4, 5, 6, 7. Okay, para makuha mo silang lahat. Ito. Or pwede mo ring i-click yung 1, then press shift, then right side arrow, 3, 4, 5, 6, 7. So shift, then right arrow. Okay, sa pag-click natin, click ka muna ng number 1, then click on press shift, then click 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ganun yun. Lahat ng pictures dito sa upper line madadala natin dito sa pag-create natin ng video. You are trying to add several objects. You can add them one by one, layer in the timeline, or open in the wizard to add transition between files. Huwag mo lang puntahan yung wizard. Dito ka na lang sa add to layer. So ito lang piliin mo, add to layer. At dyan na, andito na yung mga pictures mo. So ito yung pictures mo, yung una na pinili mo. Ito naman yung pangalawang pictures, pangatlo, pang-apat, pang-5, 6, 7. Okay. So ito yung mga pictures na pinili mo
na gagawin mong video. Pwede mong i-click ito, highlighted siya, or ito lang, i-click mo, highlighted din siya. Click mo isa-isa, at ito lang. Pwede mo siyang tanggalin diyan, or pwede mong ilipat dito sa dulo. Tapos, since may awang dito, so ilipat mo ito ng pagganon. Paano mo siya ilipat na sabay itong lahat? So ang gagawin mo is i-highlight mo silang lahat. Highlight mo ito, then press shift, highlight mo, highlight, highlight, highlight. Tapos move it to the left. Ayun. Paano naman kung gusto mong nagbago ang isip mo? Gusto mong ibalik yung number 3 dito. Maraming pictures na. Pagpalagay na lang natin na maraming pictures na ang nailagay mo dito. So paano mo itong number 3 ibalik dito? So isa-isahin mo na naman. Ang magandang gagawin mo dyan, since ito is kaunti lang, itong 1 and 2 kaunti lang, dito ka na lang sa 1 and 2 mag highlight. So highlight mo ito, move mo down below. Ito namang number 3 ilagay mo dyan, and then para ma-highlight itong lahat na itong apat na ito, dito mo siya i-click, highlighted na siya. Tapos click mo ganyan. At paano naman kung gusto mong etong number 7 ma-delete? So click mo lang siya, then right click, pwede kang mag-click ng delete dito. Wala na siya. Paano mo siya ibalik? Control Z. Or pag delete nito, highlight mo, then press delete dito sa keyboard mo. Gusto mo siyang ibalik, Control Z. Okay. Paano kung ang number 3 ang gusto mong mawala? So same way, right click, click on delete. Okay. Gusto mo siyang ibalik, Control Z. Okay. Or pag delete nito, highlight, click, press delete sa keyboard mo. Yan. Wala na siya. So pagbalik, Control Z. So ganun lang. Mukhang simple. Tapos ito lang ang i-move mo kung gusto mong tingnan kung anong mga pictures ang bawat isa nito, para makita mo kung ano sila. Kasi kung maghintay ka pa ng siya mismo yung gagalaw, matatagalan ka. Ngayon, nalagay mo na itong 7 pictures dito. May naisip ka na gusto mo pang dagdagan itong pictures na to. So meron kang at isa o kaya dalawang picture na idadagdag mo. Ano bang gagawin mo? Ito si ano bang tawag? Cursor yata itong tawag nito. Pwede mo siyang ilagay dito sa dulo, or pwede mo rin yang ilagay lang dyan, tapos mag-add ka na agad ng picture. Or pag ilagay mo siya sa dulo dito, para sure ka na dito talaga siya sa dulo nitong last picture, i-highlight mo itong last picture, then i-click mo itong para ma-move
yung cursor dito sa dulo nito. So click natin yan. Yan, na-move na ang cursor dito sa dulo ng picture. Ngayon, mag-add ka na ng picture. So, click ka uli dito sa add image. Click mo uli yan. And then, pwede tayong magdagdag ng ano ba? Ang idadagdag mo ngayon is itong bilog na picture at saka itong maraming motorcycles. Hindi mo na pwedeng gamitin ang press shift kasi kung press shift makuha silang lahat. So ang gagawin mo na ngayon is pwede mong isa-isahin, click mo ito and then open, then balik ka dito, click mo uli ito, then open. Isa-isahin mo. Pero kung halimbawa maraming pictures ang i-attach mo na iba-iba ang position nila, is mahihirapan ka. So ang gagawin natin is i-click itong picture na ito, yung una, and then press control, click mo itong picture ng maraming motorcycles. Yan. So ang na-highlight is dalawa lang. At gusto mo pang idagdag itong kotse, itong isa. So press shift, press control again, then click on the car. So click open, then click add to layer. Ayun, andito na siya sa ibabaw. So para idugtong natin siya dito, i-highlight mo silang lahat, yan, at dalhin mo sila dito sa dulo kung saan yung nandoon yung cursor. Ayun. So ang pinili natin was ito yung bilog, yung motorcycle na marami, at saka yung car. Yun yung pinili natin. So nakuha na natin paano ilagay natin yung pictures, paano tayo mag-delete, paano tayo mag-insert, ano pa ba ang dapat nating malaman dito? Wala na siguro. Okay, so may pictures na tayo. Ang isusunod natin paglagay is yung music. Okay, pwede kang, kung may na-download ka na ng music, pwede mong ilagay dito. Pero pag i-upload mo yan sa YouTube, the possibility is hindi tatanggapin ng YouTube yan. Kasi ano bang tawag dito, copyright, magkakaroon tayo ng problema sa copyright. May music na ibinibigay sa YouTube na pwede mong gamitin at walang magiging problema pag yung klaseng music ang gagamitin mo. Pero hindi yun yung usual na music na ginagamit natin. May na-download na ako noon. So dito tayo, punta tayo sa music. Kasi pag etong mga music na ito ang gagamitin natin, yung kay Bee Gees, yan, magkakaproblema tayo dyan dahil sa copyright. So dito sa YouTube Music, na si YouTube lang ang may gusto,
is nandito, may mga music sila at dito na-download ko na rin. At ito yung latest na na-download ko. I-test natin ito. Paglabas nitong box na ito, okay, press OK to apply settings or cancel for operation canceling. So para ma-apply yung music na pinili natin, click natin OK. Ito na yung music. Sobrang haba. Ang music na pinili mo, noong pinakinggan mo, pakinggan natin. Ito yung music na pinili at hindi mo nagustuhan. So click, stop muna natin. Pagpili mo ng music, test mo ng music, no? Itong pula na ito yung pag-start ng play mo sa video. So i-testing mo siya kung magustuhan mo ba yung music. So hindi mo nagustuhan, gusto mong palitan yung music. So click mo niyan, click mo siya, and then highlight mo si music, or pwede mo ring i-click mo in any open space, click mo, nawala yung mga highlights mo, i-click mo dito, highlighted na ang music mo. Click open space, wala na yung highlights. Click mo si music, highlighted si buong music mo. Now, gusto mong i-delete si music kasi gusto mong palitan. So same way, right click sa music, then click on delete. Wala na si music. Control Z para maibalik si music. And then pwede mo rin siyang i-delete by pressing delete sa keyboard. The music is gone. Okay. So hanap tayo ng another music. So click again, click now dito ka sa add music. So etong subukan natin ito, the second music na in-offer ni YouTube. Click OK to apply the music to the settings. Okay. So mahaba pa rin ang music, no? I-testing mo si music by clicking this red arrow here. Play, the play button, click it. Nagustuhan mo si music. So, ito na yung gagamitin mo music ngayon. Ito na yung music na gagamitin mo ngayon kasi nagustuhan mo na. Ang problema, sobrang haba. Okay, so puputulin natin itong music na ito at lalagyan din natin siya ng fade out. Yung fade out, yung dulo ng music, nag-fade out siya. So, ganun ang gagawin natin. Okay. So, first thing to do is i-pause natin yung play. Pause. Okay. Then, i-highlight natin yung last picture. Last picture, highlight natin. And then, to bring the cursor to the edge of the picture, click mo ito. Itong yung dalawang arrow na magkatabi, to move the cursor. To move the cursor. Bang. So there it is. So ito yung highlighted. Ngayon, puputulin mo itong music. So, ang gagawin mo is click the music to highlight, no? Pwede mo siyang i-click dito. Okay? Pwede mo rin siyang i-click dito. Highlighted siya buong lahat.
lahat-lahat. Pero kung dalawang music ang magkadugtong at dito mo siya i-click dito sa part na ito, sa space na ito, yung dalawang music ang ma-highlighted. So, kung gusto mo lang na itong isang music lang ang ma-highlighted, click the music itself. Highlighted na siya. Okay. Puputulin na natin si music. Okay. Pwede mo siyang i-cut dito. Dito sa itong parang blade na to, or dito ka rin under cutting and splitting, meron kang dito, pag click mo dito makakat siya into 2, pareho lang yan dito, kakat siya into 2. Pag ibalik mo siya into one whole music, control Z ulit. Okay. Now highlight the music dito sa itong cut out fragment, dito sa itong parang scissor na ito. Pwede mong i-trim ang end. So kung pipiliin mo yung trim end, etong end ng music na ito yung mawawala. Ito yung mawawala. So click natin yan. Yun, nawawala ang music na hindi na natin kailangan, at nag-adjust siya kasama na ang mga pictures, nag-adjust. Okay. So balik para malinaw, control Z, balik natin. Okay, control Z, balik natin yon. Go to cutting and splitting. Dito ka sa parang scissor na ito, sa drop down niya, click on trim end. Trim end kasi yung dulo ang ikakat natin. Pag trim start, itong una, yung first part ang ikakat natin. So let's say itong portion na ito ang tatanggalin natin, trim start. So siya yung nawawala, ang end ang naiiwan. So control Z para maibalik, and then highlighted na siya. So just to make sure again, highlight the music, click on this scissor here, click on trim end para maalis yung dulo. Okay, so etong music na ito, ang dulo nito is walang fade out. So let's test, i-practice, i-test music na. Oh, wala siyang hindi siya nagfi-fade out. So hindi maganda. So ang gagawin natin is, para mag-fade out itong music na ito, highlight the music, then dito sa audio effects, ito, click mo yung drop down, under amplitude, go to fade out. Yun, tapos nawala sila. Then press OK to apply settings. Okay, so press OK para ma-apply yung gusto mong mag-fade out. Ayan, eto na yung part na mag-fade out. Nasaan na ba yung iba? Okay, dito ka na lang sa scene 0, i-click mo ito dito sa left side para bumalik silang lahat. Ito kasi, ito yung portion na pini-fade out natin. So pag click mo ng scene 0, balik na siya. At meron na tayong fade out dito. So i-testing uli natin
yung music, click dito sa pula. Pag testing mo itong cursor, dalhin mo muna dito sa left side talaga. Then click on the red. Yun. So, nagpi-fade out siya. Nandoon na lahat ng music natin. So, eto na yung video mo. Out of the pictures na napili mo. Ngayon, meron kang gustong mangyari pa. Meron kang isang video na gusto mong i-attach dito. Paano na naman yun? Parang magulo na yata. Hindi problema yon, madali lang yon. So maghanap tayo ng video na mai-attach natin. So pag mag-add ka na ng video, eto naman ang i-click mo. So eto yung pang-image, yung mga pictures. Eto sa sound. Eto si video. So click natin yan. Maghanap tayo ng mga videos na eto. I-ano na ito yung nagtatanim ako dun sa farm ko. So ito i-add natin. Okay. So click on OK. Click OK again to apply sa settings na gusto natin. Yan. Okay. So andito yung video. Ito yung video na i-add natin. Make sure na ang video wala dito sa ilalim. Kasi kung nandito si video sa ilalim ng pictures, kung nandiyan sa ilalim ng picture, dalawang makikita. Hindi mo makikita si video dito sa ilalim. Si picture una mong makikita. Dito makikita mo si video sa ilalim kasi 16:9 ito 16:9 yung video natin. Tapos ito pang ano lang to pang short lang itong picture natin. So makikita mo si video dito sa side. Pero ang mangyayari niyan is ganyan. Lumalabas yung picture sa ibabaw. Pero si video naman nandoon sa likod. Natatakpan ng picture. So ganyan ang resulta niyan. So ang video dito mo dapat idugtong sa last ng picture. Sa last ng picture. So pag let's say ganito na ang nangyayari, nasa last na ng picture si video na narugtong mo. So i-move natin to dito para medyo madali, then test it. Okay, wala ka ng music, video na ang lumalabas mo ngayon. Yan, ando na si video, wala ka ng music. Gusto mong lagyan ng music ang video mo, gusto mong lagyan, pwede pa rin, pwede. So
Post natin to. Highlight natin si music. Etong dalawang right arrow na ito na magkadikit. Click natin yan para ma-move si cursor doon sa edge ng music. Okay. So, hanap na naman tayo ngayon ng music para ilagay natin dito sa video na inattach natin dito sa video na ginawa natin. Kakalito ba? Wala, okay lang yan. Malilito ka lang sa umpisa. So, hanap tayo ng music. So, music. Pipili tayo ng music ni YouTube para hindi tayo magkakaproblema sa copyright. So, pili tayo ng isa namang another music here. So, click OK. Ayun. So, medyo maiksi siya. Okay lang. So, dito tayo mag-start sa medyo bandang dulo na ng picture natin para hindi na ganong mahaba. So, click on the red arrow to play. Okay. So, ang video na ginagawa natin, inad natin sa mga pictures lang para magawa natin ang video. So, video ang ilagay mo dito sa ginagawa. So, ito na yun. Video na ito lumalabas. Kung halimbawa gusto mong bawasan itong video, ito gusto mo itong bawasan, ganun din ang gagawin natin. Itong cursor ilagay natin dito sa kung saan natin post natin ang music. And then gusto natin na ang itong video na inattach natin mag-end din sa music na ito. So, diyan tayo. Lagay natin yung pwede ba dito yun? Or hindi, doon sa dulo siya. So, dito, and then click this twin arrow, and yan. So, ito yung end nung music, at magka-cut tayo kakat natin yung video dito sa end ng music. So, to cut the video, highlight the video here, the video itself, no? Highlight mo yan. At dito sa under cutting and splitting, piliin mo na lang yung trim end para diretso ka na. Huwag mo na lang piliin itong blade dito or dito, kasi pag halimbawa pag i-click mo ito, click mo yan, i-delete mo pa ito. I-delete mo pa siya para diretso na ang ano mo, ang gagawin mo. Pag click mo dito, trim end ka na lang. So ibalik muna natin sa dati ito, Control Z, and then to trim the end, go up under cutting and splitting, trim end, diretso na ang cut. So you have now a music insakto lang exactly for your video. So subukan natin from the very beginning
para matest natin talaga ang nangyayari sa ginagawa nating video. So, let's play. Click on the red arrow. By the way, ang music mo pala, pwede mo, ito ang volume ng music. Pwede mo siyang hinaan dito or i-increase mo yan. So, ang suggestion ko lang dito is i-increase mo palagi ang volume nito para kung sino man ang manunood, siya na lang ang mag-a-adjust doon sa volume niya kung gusto niya hinaan. Kasi may mga ibang tao na gusto ng medyo malakas, yung iba naman gustong medyo mahina. So sila na lang ang mag-a-adjust ng volume. Basta ikaw, bigay mo na lang yung volume para sa kanila. Tapos, dito ka ngayon magre-review din dito sa ginagawa mo. So, habang pinapakinggan mo music, binabantayan mo video mo, mga pictures, at the same time din nagre-review ka rin. Ano bang mga mahina sa music, ano bang gusto mo na-adjust sa pictures, ganyan. So mukhang okay naman. So move natin itong cursor para medyo matapos na tayo ng move lang natin para medyo matapos tayo na medyo mabilis. So, dyan, tapos na ang video natin. Ngayon, ano naman ang gagawin natin? Gusto natin itong video na ito i-upload sa YouTube. I-upload natin sa YouTube. Siya nga pala, dito sa music na to, hindi tayo gumawa ng fade out. Fade out. Wala tayong ginawang fade out dito sa music na ito. Bakit? Kasi hindi natin pinutol si music. Okay. Unlike dito na pinutol natin siya. So yung ending niya nagbago. Usually kasi sa mga music na yung buong music talaga ang kinukuha mo, may fade out na yan. Pag kinat mo, let's say, kinat natin somewhere here, etong music na ito, kinat natin somewhere here, so wala na siyang fade out dito, kaya gagawa tayo ng fade out. Wow. Sa itong sitwasyon, hindi tayo nagputol nitong music na ito, so there is no need na mag-create tayo ng fade out. So ganun yan. Okay, so ang gagawin natin is to upload the video. Na-check na natin, no? Na-check na natin na okay naman ang video na ginagawa natin, ang mga pictures tama na na-adjust na, makikita naman natin dito na pantay na ang music at saka ang video natin. So tama na siya. Ngayon, itong si cursor, kahit saan mo lang ilagay ito, kahit nasaan na ito, pagdating na sa pag-save na ng project mo, kahit saan yan,
mailagay. Punta ka dito ngayon sa taas, dito sa export project. Okay. Ito yung lalabas. Dito sa akin, ganito ang situation niya. Pili ka ng web kasi para sa website ito. Piliin natin yung YouTube kasi i-upload natin to sa YouTube, and then export project. Kung halimbawa ikaw ay iPhone or Android o saan mo ba siya isi-save, piliin mo lang ito. Kung yung ginagawa mo is for YouTube, piliin mo to. Kung for Instagram, ito. Facebook, ito na. Pili ka na lang dito. Tapos export project. So since etong ginagawa ko is for the website, i-click ko itong web, then for YouTube ito, i-click ko itong YouTube, and then export, click ko itong export project. So but before I will click on export project, meron akong nakita sa isa kong kaibigan na parang iba ang, hindi ganito ang sitwasyon. Ganito ang itsura, pero hindi katulad nito na pag i-click mo, andito pa yung iba. I-click mo si for YouTube, nandyan pa rin sila. Tapos i-click mo na si export project. Ang nakita ko doon sa kaibigan ko was that when nag-click siya ng web, nawala sila. Tapos I believe nag-click uli siya sa export project, and then nag-click siya ng for YouTube, and then nawala na naman ito, and then nag-click siya ng export project. Basta kung ganun ang magiging sitwasyon mo, balik ka lang sa export project. Pag click mo sa web at nawala itong mga options na ito, balik ka lang sa export project. So, okay, ngayon, click on export project. I will click web, click YouTube, and then click on export project. Ngayon, si BSDC naman nagsasabi na to export the project without premium features, please press continue. So, ibig sabihin na wala siyang ino-offer na premium features. So, kasi hindi naman tayo nag-upgrade. So, i-click na lang natin yung continue. Kung mag-a-upgrade tayo or magbabayad tayo, then dito tayo. Pero since we are using it for free, at yun lang naman ang usually I usually go for free. Okay. So, i-click natin etong continue. Okay. Clicking continue is free. So, eto na siya. Nag-i-start na siya na mag-save nung video. Itong video na ginagawa natin, kini-create na niya at nagsisave na siya. Ito yung takbo ng savings ng video natin. So, now, gusto mong i-stop yung conversion, pwede mong i-click ito, but since wala naman tayong interest na i-stop yung conversion, so tuloy-tuloy yung ano natin, yung pagsisave ng project natin. Ito na yung mga information na nasa nasa project mo, pero hindi ko na gaano talagang tinitingnan ito, hindi ko na check yan.
Ito lang binabantayan ko kung natapos na siya. Ito yung mga pixels. Ito kasing iba na ito, hindi ko na talagang minsan maintindihan eh. Kasi hindi ako katulad sa mga bata ngayon na talagang ano siya, aware talaga sila sa computer. Ako kasi martial law student ako. High school ako, martial law na. Ah, for how many years? Wala talagang computer. Ban nga ang ano noon, ban nga ang il filibusterismo at saka ano pa ba yung isa? Kay libro ni Rizal, ban pa nga yun. So, etong, by the way, ito pala ang ano ko, itong tinuturo ko sa inyo na ano, is based talaga ito sa kung paano ako nag-aral or how I was able to study dito sa pagke-create ng video. So, kumbaga, kung ano yung mga paghihirap na nadaanan ko, hindi ko na ituturo yon. Hahanapan ko na ng another way para hindi ka nag-aanong mahihirapan pa. Kasi noon, talagang pag hindi ko maintindihan, magre-research pa ako. I-search ko pa. Ang hirap minsan sa YouTube mag-search eh. Hanggang sa natuto ako nito. At uh, medyo na ano ko rin na ano bang tawag diyan, na I was able to fully understand how to use and implement VSDC in all my videos. So malapit na siya. Okay. So ito yung babantayan mo kung nasaang ano ka na, nasaang ilang percentage ka na sa pagsisave ng video. Tsaka dito naman, ito yung picture. Ito yung mga sinisave mo. So makikita mo rin kung ano na yung ano yung saang portion ka na doon sa sinisave mo na video. Kasi makikita mo siya dito eh. Pag start mo ng ganito, mag-create ka ng video, medyo mahirap talaga. Nung ako ang nag-start ako noon, talagang nahirapan ako kasi gusto kong maka-create ng video pero wala akong masundan na ano, wala akong masundan na yung bang yung simple lang na pag-create ng video. Ito na, natapos na yung ano, pag-save. Conversion was completed. Do you want to upload your video to YouTube? Tinatanong niya tong, do you want to upload your video to YouTube? Kasi YouTube yung pinili natin. Ako, I usually say no here. Kasi gusto ko i-save ko muna itong video ko. Pag sasabihin mo kasing yes, i-upload na ni VSDC ang video mo. So, for me, gusto ko ma-save muna. So, I will click no. So, nandun na, na-save na yung ano natin. Na-save na yung video natin. So,
pag-save nito sa library, okay, dito sa library, isi-save natin siya. I-click mo itong project dito sa left side. Click on project, and then click on save as project. Ito yon, save as project. Now, saan ba natin isi-save? So ako, I usually saved it to videos para hindi ako mahirapan maghanap. Sa videos ko siya sinesave. Tapos ito yung project name natin, test project. So click on save. Okay, so na-save na natin yun sa library natin. Under videos, andito na siya. So ito yung sa BSDC, pwede na natin itong i-delete, or pwede mo ring i-save ito kung gusto mo, kasi kung meron kang mga adjustment para dito sa project mo na ito, pwede mo siyang balikan dito. Pero ako, I usually close this para hindi mapuno ang usually siguro pag mapuno rin ang VSDC natin, baka hindi na magpa-function properly. So ako, I prefer to delete this. To delete it is, pwede mong i-right click and then click on delete, or pwede mong control Z para maibalik mo, or pwede mong i-highlight then click on delete sa keyboard mo. Ngayon, since na save na natin ang video, paano naman natin ito i-delete, etong lahat na ito, itong mga ginagawa natin? Pwedeng isa-isahin natin ito dito, i-highlight mo silang lahat, i-click on delete, yan, mawawala na yan sila. Highlight ulit, click mo yung delete sa keyboard mo, wala na silang lahat. Okay, or pwede mong isa-isahin. Ang pinaka mas mabilis is pag halimbawa wala kang nakita dito, go to projects, and then click on close all projects. So pag ito yung kiniklik mo na close all projects, then all of your projects will be deleted. Hindi ka na magdi-delete ng paisa-isa. So you will be deleting everything you had created. So here, close all projects, and then test project is changed and not saved. Save it. Since wala tayong plano na mag-save, then just click it now. So all the projects you had created through the SDC had already been deleted. So that is just the fastest way of deleting all your files in BSDC. So ito na yung project na ginawa natin, yung test project natin. Tingnan natin kung anong itsura nung ginagawa natin. So let's click it, double click. So eto na yun. Nagano siya ng 4 minutes, more than 4 minutes video natin.
So, itong video na ito, na nagawa na natin is pwede mo na siyang i-upload sa YouTube. Okay. Pag-upload mo sa YouTube, dapat ano ka rin, naka-sign in ka rin sa YouTube. So, hindi na lang siguro ako magsa-sign in pa. Basta at least alam na natin kung paano mag-create ng video using PSDC, how to save it, and then paano natin na para mapunta siya sa YouTube, okay siya sa YouTube. Ang music na ginagamit natin is yung music na allowed ni YouTube para hindi tayo magkakaroon ng copyright problems. So, wala na siguro akong iba pang kung meron man kayong tanong, message nyo lang or magsabi rin kayo sa akin kung anong mga gusto nyo. Yung mga alam ko lang. Excel, medyo may alam ako sa Excel. Sa Word, sa anong tawag dito? Gmail, mga email, paano mag-save ng mga, paano i-highlight ang mga emails, mga ganyan. Ano ko lang yan, mga personal na pag-aaral ko lang yan. Ituturo ko lang talaga sa inyo kung hindi ako nag-aaral nito, nag-aaral lang ako through YouTube. So kaya makaturo talaga ako sa inyo na the way I understand how set up these kind of things that we usually do on the internet, specifically YouTube. Basta kung may tanong ka, message mo lang ako. And at this time, wala naman akong ganong ginagawa, kundi gumagawa lang ng mga videos para sa channel ko. I really can answer your questions. Basta meron lang. Hindi ko gagawin video siguro yan. Depende kung anong request mo, gagawa ko kita ng video or not. Or kung gusto mo ba sagutin lang kita direct. Basta alam ko lang, I will really answer you. So, eto na yung video na tapos natin. So far, wala namang problema. Umabot siya ng 4 minutes plus. Malinaw naman ang ginawa nating video. Ang music, hindi nagkakaproblema. Naglagay tayo ng pictures, naglagay tayo ng video added to the pictures to create another video. So, medyo magulo, mahirap siguro, pero okay lang yan. Basta at the start, medyo mahirap, pero kaya din yan. So, dito na lang tayo guys. Maraming salamat sa inyong lahat. At huwag nyo naman akong kalimutan na mag-subscribe, like, and share sa mga videos ko. Thank you. Have a nice day and bye-bye.